And so, welcome everyone. So, this Christmas, hindi lang po tayo nagsa-celebrate this season as a Christmas, but we are celebrating the birth of Jesus. Okay? We're celebrating Jesus. So, ano pag-usapan natin dito? So, alam naman natin kasi pag sinabing Christmas, so talagang busy tayong lahat preparations, paghahanda, mga reunions, mga gatherings, gift giving. Siyempre, excited ang mga kids sa mga matatanggap. Kahit naman tayong adults, we're also excited sa mga marireceive natin. That's okay kasi yun naman ang essence ng Christmas. Pero more than that, ano ba talaga? What's the story behind Christmas? Ano ba yung message nito talaga? So, we want to express our heart's desire to share this the gospel, the meaning of Christmas. Sino ba yung sineselebrate natin? Si Jesus Christ, di ba? Hindi naman tayo dapat mag-focus sa sa celebrations, kasi minsan na-overwhelm tayo nade-drain tayo. Pero pag nasan ba talaga yung ating joy? Doon lang ba sa celebration, sa mga matatanggap na gift, sa mga reunion ba, ganyan, or mag-meditate tayo doon sa ginawa ni Lord for us. So, meron lang kaming ditong discussion. Ginawa ko to sa aking discipleship group. So, gusto rin naming mag-share sa inyo to para pwede rin, as we share this, makapag-reflect din kayo, and ang purpose nito is to really enlighten the listeners na to realize na gaano tayo kamahal ni Lord. That's why we are celebrating Christmas. Remember po, there is no Christmas without Christ, di ba, love? Yeah. So, let's start na po. Ay, salamat po sa mga nag-join dyan. Good morning. Okay. So, sa mga nag-join siguro, probably we can also share the discussion questions so we can also reflect. Or you can also comment Share niyo below. po yung live, no? You can comment below what's your Pwede rin po kayo take on magtanong, mag-comment po kung may mga questions kayo. As much as kaya namin sagutin, we will do our best. Okay, let's start na, love. Okay, so questions sa ating Christmas party discussions po natin. What is the gospel to you guys? Okay, so you can comment below, guys. So what is gospel? You know what is gospel, no? Pag nasa church, ano po So, ano po? You know the gospel. Yan, kasi pa. Hello, yan. Yan. So, ang meaning ng gospel is, the message of, talaga. Yan, yung literally, it means na, yung ginawa ni Jesus, na He came to this world, He came as a human, He presented Himself blameless, walang kasalanan, He sacrificed Himself for our sins. Kumbaga, tayo dapat yung mamamatay pero inako ni Jesus Christ yung ating penalty para hindi tayo mapunta sa hell. So, when we receive Him, the gospel is this, that Jesus Christ came to this world as our Lord and Savior. He is the Messiah. And, talagang when those who will accept Him, ito nga, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. So, yun po yung gospel. And si Jesus is namatay, pero after 3 days nabuhay muli. So, yung resurrection niya, is the gospel to you. Kanina shinare ko sa inyo yung gospel. Which is Jesus. Alam naman, karamihan sa atin, alam yung John 3:16, di ba? Yan. So, ano pa ibang meaning sa inyo aside from that? Ano ba ang gospel sa inyo? Para maintindihan din natin. Ikaw muna. Okay, so basically, pag sabihin natin gospel, Jesus, good news, yung sinagot ko nga ito sa breakout questions namin during sa Christmas party namin. If I illustrate that, yung good news na meron tayong i-share na something na valuable, guys, na kunyari yung sa isang naghihinalaw na tao, kailangan mo siyang i-share yung good news ito. Ito yung antidote, word for the antidote, na yung
tao na sobrang desperate na sa buhay niya, kailangan niya ng healing. So, and which is, ito yung gospel, which is the good news. Yung papaparito ni Jesus. Yes. Yun yung the reason why Yun talaga. we have Christmas right now. Yun. The good news. Oh, Sige. Mamaya, nakaka-live kami sa ano. So, tama yung sinabi ni husband. So, yun kasi ang reality, guys. We have a sin problem. Di ba sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, lahat tayo ay makasalanan. So, wala magkiklaim na, ay, mas mabait ako kay ganito, buti pa siya, buti pa ako, ano ako, ganito. Huwag tayo mag-compare kasi actually lahat po tayo, ever since we are born, inborn na yan, sinners na po tayo. Kaya we are miserable people, desperate talaga yung situation natin eh. Kaya we cannot save ourselves. Kaya nga, kinailangan talagang si Jesus ang mag-sacrifice for to save us. Yun nga, yun yung ang cure talaga is si Jesus. Siya yung yung kanyang blood, yun ang nag-wash away ng sins natin. Yun ang nag-redeem sa atin. So for me naman, what is the gospel to you? It is the grace of God for me. Kasi I am a sinner. 'Di ba sabi nga, wala tayong makasalanan and we know that we are not worthy talaga na kay Lord sa dami ng mga kasalanan natin. And grace lang talaga nakapag-save sa atin. Nakapag-save. Sabi nga sa habang tayo ay makasalanan, tayo ay Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for us and nothing can separate us from the love of God. Diba? Pagka tinanggap mo na siya sa buhay mo, hindi na based on performance yan, guys. Kasi grace lang talaga ang makapag-save sa atin. Hindi ka na mape-pressure na kailangan mong mag-earn yung favor ni Lord. Kasi it has already been given to you kahit hindi mo hinihingi. I-receive mo na lang eh. Para bang meron nang nakaprepare na gift sa'yo, hindi mo hiningi, binibigay sa'yo at accept mo na lang. Ganun ang salvation, ganun yung grace talaga ng Lord. Yun yung for me ang the gospel is Jesus Christ died for me. I am a worst of all sinners, pero He came to save me and He loved me unconditionally. Ayan. alright. So, yung number 2 po natin. So, since we know what is gospel is, who is one person God is putting in your heart right now to share the gospel, the good news na to. And what's a simple step you can take right now? Sabihin nito, once na naintindihan mo yung gospel, and syempre, kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, kunyari may cancer ka, malubhang cancer na alam naman natin na terminal cancer nakakamatay yan. And wala talagang cure, kundi kahit ano ginawa mo na pero hindi ka talaga gagaling. Tapos eto biglang may nagpagaling sa'yo na wala kang binayaran na kahit ano, di ba? May na-receive kang maganda, may nangyaring maganda sa buhay mo, of course you will share it. Diba? Hahanapin mo yung mga kapwa mong may sakit din na i-share mo tong gamot na to na nakapagpagaling sa'yo. So, ganun din. Na-experience mo si Jesus kung paano kanya sinave. Meron kang buhay na walang hanggan after this life on earth. Physically, we will all die, and after this, it's only, dalawa lang po yung destination natin. It's either heaven or hell. So, those who accepted Jesus as Lord and Savior, automatically will go to heaven. And those who rejected Him will go to hell. So, ang una nating priority for me, syempre, family muna natin. Lalo na kung ikaw yung unang tumanggap kay Christ, believer ka, ang una mong sharean talaga, ang unang gusto mong makasama till eternity is yung family mo, di ba? So, ngayon naman, praise God, Christian yung family namin, husband ko, kaming dalawa, pareho kami, yung parents namin, mga kapatid, so yung mga kamag-anakan din, marami na rin. Ngayon may mga bago-bago na akong mga pinsan ko, tita ko, ma-attend na rin ng church, and meron na rin starting to have a relationship with the Lord, serving God. So sa akin, siguro one person, siguro yung mga iba kong cousins na hindi ko pa masyadong malalayo kasi sila eh. Pero ako, ginagawa ko na tong platform na to really share, parang sabi ni Lord sa akin, unahin mo yung ibang tao
paano yung mga, yung ano mo na, yung immediate family ba, ganyan. Tapos yung mga tao sa paligid mo, hindi lang siya yung share na ano parang how you can reflect Christ to the people around you. Kasi ako, to be honest, may time na wala ako sa mood. Pag gan, nagbi-business kami. So, yung mga umaharap ka sa tao, kailangan makita sa'yo na ano ka, kailangan nakangiti ka. Tapos medyo, pwede mo silang sharean. Talagang intentionally, doon ako medyo hindi ko pa magawa yun. Pero kaya nga, kailangan talaga ng we have to step up talaga. Kasi, right now, malapit na po ang pagdating ni Lord. No one knows but only God. Kailangan nating talaga double, triple time to share the gospel kasi malapit na po yung pagdating ni Lord. Until then, na marami nang maka-receive kay Jesus, marinig ang gospel, dun siya darating. So, unahin natin yung natin, loved ones. Ikaw, sino ang gusto mo share? Okay, so Ikaw, sino ang gusto mo share? Sa kanya siguro is family. Probably yun yung circle of natin, no? Yung influence natin, family. Totoo. Siguro sa next layer ng circle of influence natin is friends natin. Sa yun work, yung, mga sa ganon. work natin, yung Eh, wala mga akong work kausap na na natin isa- dito guys, yung mga nag-deliver ng tubig. Oo, yun. Yan. You know, the simple way that you can Sa mga fast food, sabi nga dito kasi, di ba, simple step you can paano ka rin take. magpapakita ng, ng You know kindness? what's magandang effective na way to share the gospel is of course yung byproduct naman kasi yung good works, but yun yung isang magandang content kasi what I also learned from the other person na kakilala namin, giving ang ginagawa nila, and then when you Iba-iba saw kasi something ang sa person na giver talaga, Spiritual gift nila yun. para siyang magnet and then they're wondering to you, ano meron ka, why you are giving, cheerfully giving Cheerful ka. giver. Kahit wala ka, di ba, alam na nila na wala ka, pero once nakita nila yung buong katotohanan na overflowing yung pag share mo, yung reflection, kasi gusto mong i-reflect si Jesus. Who is Jesus to you guys? Si Jesus kasi is a giver, and doon natin makita yung kampalang talaga, yung evidence na binigay niya yung life niya for us. And dapat sa atin talaga is magre-reflect din yun. Yes. Hindi naman sa bagay na mamatay din tayo sa cross, hindi. Oo, si Lord lang, Magbigay lang tayo kung ano meron tayo, di ba? Hindi mo naman na sa natin pera, kailangan ulitin or yung ginawa ni kung Lord. anong meron ka guys. And then, dun makikita nila, ay, I want that. Ano bang So, meron yun, sa tao na to? ma-share mo na yun, Parang, yung tao na yun. parang kahit kunyari, lahat naman tayo is may pinagdadaanan. Pero makikita nila, you're still smiling, you're still able to show up. Parang magtataka sila, anong meron ka? Paano mo nagagawa yan? So, magtatanong na sila. So, that's the sign. Kasi ito, meron akong i-share na ganyan. Sabi mo, kasi nasa akin si Lord kasama ko si Lord, kasama ko Panginoon. Tapos kwento mo lang kung anong Paano ka binago ni Jesus? Alam mo na yung gospel, tapos paano mo na-experience si Lord, ano yung naging turning point mo. Saka parang doon sa sinabi mo lang, Testimony talaga guys is very effective. yung sinabi ng Lahat ng kasama mga ko, na-experience natin guys, tapos natin, overcome natin. Isa testimony guys for us. Parang to share the gospel. Yun, gospel na yan guys. yung sa sinasabi mo, love, parang yan, yung we are the only living Bible that the people will read. Kung yung sila, hindi nila alam yung Bible, ikaw yung magiging living Bible sa kanila. It's how you live your life. It's how you reflect Christ. Diba? Doon nila makikilala si Lord sa pamagitan ng pamumuhay mo. Ayun. Yep. So number 3, love. So Number 3, so, Love. what is one habit today that you want to start to help you grow deeper in your relationship with Jesus? yan. So guys, yan pag nasa buhay na natin si Jesus Christ, ang hindi na siya magsa-stop sa we already have Jesus. Dapat may kampo tayo, may growing po tayo. Yun po yung way of sanctifications. Yun. So kailangan nating mag-grow on that area kasi hindi tayo pwede hanggang baby Christian lang tayo, feeding lang tayo ng gospel. So dapat may tayo, dapat
improve sa natin, sa sarili natin. On following Christ. Yun. New habit, guys. So, sino mo nagag? Ayun, habit. Siguro to practice more compassion, kindness, and yun, kasi yung sa spiritual disciplines like pagbabasa ng Bible, pag-pray, pag-attend ng church, normally, basic ano na yun ginagawa na ng isang Christian yun. Pero syempre, kailangan natin din yun, improve din natin, lalo na yung quality time mo kay God, hindi yung mabilis ang prayer lang, madali, kailangan intimate talaga, intimacy po talaga kasi yan, para mag-grow. So, habit talaga, practice to, pagiging selfless din, yun, saka maging compassionate more, yung empathy sa mga tao sa paligid mo, na doon nasusubok ka isang Kristiyano laging sinasabi sa amin na alam mo yung joy, para magkaroon ng joy sa heart, unahin mo si Lord. Joy, J is for Jesus, O is for others, and last is why you. So huli, after ni Lord, others muna, tas ikaw ang huli. So parang laging sinasabi ni Lord, you have to die to self talaga. Kasi ako may pagkaano ko pag kunyari wala na ako sa mood, kunyari ganyan, may mga papajikas, parang nako-convict din ako, guys, kasi minsan hindi ko man lang nangingitian yung customer, tapos malalaman Kristiyano ka, o diba? Minsan kung ano yung nag-impact sa kanila, impression nila ay ganito pala itong mga born again, mga ano pala, diba? So everlasting impact, ano ba yung impression na ipapakita mo sa, makikreate nila, makikita nila sa atin. So, kailangan talaga, mahirap po, pero grace of God, kailangan talaga natin humingi ng grace para mamuhay ng pagiging Kristiyano. Ikaw, ha? Yeah, so new habit to start to help me grow deeper my relationship. What I learn or read from the Bible is kailangan siyang i-practice. Like for example, the Lord tell you to be still or to be patient. So, yun yung pa-practice ko. So, I need to be patient sa work, or I need to be patient to my yuan, yan. Kasi may times, nainis ka, di ba? So, yung anak namin kulit. Or medyo you're not comfortable with your wife, hindi love, or may something, so, hindi ka agad lalabas yung anger, but may self-control ka, dapat So, yun yung isa sa pwede. So, reading the Bible at the same time, you need to apply talaga. Yung nga, sabi ko, yung selfless nga, medyo pa ako doon. Dihado ako doon. So, yun din yung kailangan Ako din. improve din. Kami mag-asawa, bago lang po kaming kasal. So, bagong kasal lang kami, nung June lang kami kinasal. So, totoo pala yun, guys. Pag pumasok na kayo sa marriage, doon talaga maglalabasan yung ugali ng bawat isa, makikilala niyo yung isa't isa. Pero syempre, it's a covenant. Ngayon uso yung mga hiwalayan. Pero sa Christian, hindi pwedeng ganun. Kasi ino-honor po ang marriage. So talagang practice din dito yung unconditional love sa partner mo, di ba? Na in spite of the flaws na makikita mo, you will still love your spouse unconditionally. Which is ganun ang ginagawa nila. Hindi lang sa husband and wife, sa children din, sa parents mo, mga kapatid mo, relatives, lahat sa mga tao sa paligid natin. Yun talaga yung tinuturo talaga is to practice love, di ba yan? Kindness, compassion, grace. So number 4 na. Number 4. So, what's something in your life that you feel God is asking you to surrender? Yan, surrender na natin, guys, no? So, or stop because it becomes a stumbling block to your walk with Him. Yan. Something that you feel God is asking. Siyempre, kapag lumalakad ka na kay Lord, as you grow more to know Jesus, i-reveal sa'yo ni Lord, malalaman mo kung ano yung mga bagay that is not glorifying to Him. Yung mga bagay na nagiging stumbling block or hadlang sa paglago ng relasyon mo sa Panginoon. So, it's only between you and the Holy Spirit, si Lord ang makakapag-reveal sa inyo yan.
Diba? Yung surrender is to, ano yung kailangan mong bitawan para ka mag-grow. At ano yung kailangan mong gawin, ano yung simulan mong gawin para mas lumago yung relationship mo sa kay Lord. Surrender, as of now, naman siguro yung pag-worry ko lalo sa financial, sa health ko. Hindi na ako masyado affected eh. Naku, ba't ako, parang may, kahit Christian na ako, matagal na akong Christian, hindi ko pa rin maalis yung pagiging warrior ko. So, dyan ang lifetime transformation na yun talaga, yung mga anxieties ko, mga fear of the unknown, which is, alam ko naman, sabi nga, maraming sabi, ang lakas-lakas ng faith ko kay Lord. Pero hindi nila alam na struggle pa rin talaga ako sa bagay na yan. Yun, siguro yung pagko-compare din ng buhay ko sa iba, kung ano yung meron sila. Nasabi ko rin sa asawa ko, nagra-runs din ako kung ano yung mga gusto kong mangyari. Normal lang naman yun. Hindi man ako materialistic eh. Hindi ako makamundo. Pero may mga bagay kasi ako hindi naranasan mula nung kabataan ko na gusto kong maranasan na. Siyempre, remember, parang sinasabi ni Lord, your life is not your own, anak. Kung ano yung gusto mong mangyari. Minsan, italiwas dun sa ni Lord. Iba yung plano ni Lord sa atin. Saka, alam naman ni Lord yung mga desire ng heart natin. Pag hindi alam yung hindi makakabuti, hindi niya ibibigay. Diba? Laging ganun. His will over us is dapat yung will niya ang mas matimbang kaysa sa will natin. So, yun. Sa'yo, love, surrender. I think siguro we have common struggle. Pero minsan nag-worry ka din, no? Hindi mo lang yan, financial sinasabi. guys, kasi by default talaga. Lahat po ngayon, all people pera talaga ang is, may problema talaga ng financial. Kaya, yan yung, kasi may times na talaga, nag-worry talaga kasi, anong kakainin bukas, sana ako maghihiram. Maabot na kami sa ganyan, guys, na naranasan namin mo yan. At sa murang edad ng aming, kailan lang kami kinasal. Pero grateful kami. Sabi nga, as early as of now, dinadagsa kayo ng pagsubok. Para kahit paano yung paumpisa ng marriage namin, paano na kami. Yung parang pinapatatag na rin ko yung namin kay Lord, saka yung kami dalawa. Iba yung relationship namin din. Yun. So, I think yun lang siguro. Kayo rin kung pwede rin kayong mag-reflect dito. Mamaya ipopost ko sa TikTok tong na to. Pwede rin kayong gumawa ng practicing nyo rin magsulat, guys, mag-journal this 2026. Lahat po ng mga blessings ni Lord, things to be grateful for us to avoid worrying, for us to avoid grumbling, complaining, comparing. Actually, marami. Ako na-shock din ako. Ang dami pa ng blessing ni Lord na dapat kong magpasalamat. Nagpo-focus ako sa kung anong wala. Di ba nakakahiya naman sa Panginoon? Marami siyang binigay na hindi hinihingi. Tapos, nagpo-focus tayo sa kung ano yung hindi niya binigay. Na actually, protection lang niya sa atin, kaya niya hindi binigay. Ganon. So, yun, magandang practice yun. Ako, nung Christmas party, nakatanggap ako ng journal eh. So, mag-start na talaga ako magsulat na kung ano yung paano nang-usap sa'yo si Lord. Paano mo na-experience si God sa araw na to? Ano yung mga tinuro sa'yo? Ganyan. Or kung may nabasa kang Bible verse, how did it, ano yung minessage sa'yo ni God? Ganon. Para meron kayong mag-grow talaga yung relationship niyo kay God. So, last na, in what area of your life do you want to see the gospel transform you this season? Paano daw tayo mababago upon knowing, upon narinig niyo yung gospel? Ano yung impact sa'yo? Saang area ng buhay mo sa tingin mo na dun ka matatransform? Ako siguro yung ngayon nga, nasabi ko na po, yung pagiging selfless. Si Lord kasi selfless eh. Kaya nga He died for us, wala naman siyang kasalanan eh. Diba? Pero siya ang nag-sacrifice to save us. Pagiging selfless to portray the character of Jesus. To reflect His character sa mga tao sa paligid ko. I have to practice to be selfless in everything I do. No complaining dapat. Nahihirapan ako dyan, especially kasi to be honest, marami akong nararamdaman sa katawan eh. So, parang feeling ko pag may ginagawa ako,
mamaya masakit na yung likod ko, masakit ng ulo ko, tapos ako lahat gumagawa, nagkukusa. Like, kasi, alam niyo naman, pag wife ka, ikaw talaga pala ligpit eh. Sa ating mga babae, normal yan eh. Tapos may anak kang lalaki. Tapos yung husband mo, syempre, minsan, hindi nakakapagpusa na naiiwan yung mga ligpitin yun. Ako lahat nag-iintindi. Parang feeling ko ako lahat. Ganun agad yung pakiramdam ko. Pati pag-iisip ng pagkain sa araw-araw. Pero, sabi nga, minsan inaako natin yung trabaho ni Lord. Andun ka lang sa gawin mo yung part mo. Part talaga kasi yun sa meron kayong roles sa as husband and wife. Yun ang role ng wife eh. So sabi ni Lord, yan ang role mo eh. Ba't pinasok ko, ginusto mo yan eh. Dapat mo i-embrace yung ano na yan. Yung kailangan lang talaga, sa lahat ng ginagawa natin, magkaroon tayo ng joy para wag tayo makaramdam ng burnout or ano. Joy talaga. Yan talaga, magkaroon ng joy. Yan kasi yun din ang ano eh, yun din yung kailangan makita sa ng mga tao sa iyo eh. Yung, paano nila makikita si Lord kung wala kang joy? It comes from within. Hindi siya yung tipong, kaya ka lang sumaya, may na-receive kang blessing, ayan. Tapos pag wala na, happiness is ano lang yan, temporary. Pero yung joy, inner ano yan eh. Talagang, it comes from within. It cannot be taken away from you. Yung joy na yon. Despite of the circumstances that you're going through, you can still find joy in the Lord because your heart is rested in Christ. Yun lang, yung sa pagiging selfless. Ikaw, husband, saang area ka daw dapat mag-transform? Siguro kasi ano eh, may nakita din ako sa sinabi mo na I become also a selfish person. Kasi sa simple bagay lang ano eh, inuuna ko yung sarili ko eh, bago lang ang ano, pang tao. Doon ako ano eh. Work in progress ko talaga siya. Isa ako kumakain yun, di ako inaano. Oo, nauna ako eh. Ako, Hindi, kakaya mo ang na. ugali ko talaga mang-confront. Kinaano ko siya, uy, kumakain gano'n, sabuta lang ako, gano'n. Pero napakabait naman ang asawa ko, hindi naman ako kasi transparent ako sa kanya kung ano yung ugali ko napakita. Pero naiintindihan ko naman kasi culture, hindi nakasanayan. So, nag-a-adjust pa naman din siya. Pero malaki naman na in-improve namin dalawa sa Oo. So, yun guys, isa sa kailangan improve sa buhay ko. Yung pagiging selfless to other people, unahin. Kasi yun lang, yung na-remember ko na lang yung memory verse parati na pinamemorize ng group nila. Philippians 2:8 na kailangan unahin mo ang Philippians. ibang tao kaysa sa sarili natin. Basahin natin yun, guys. Normally, ang tao kasi una talagang sarili nila eh, di ba? Kahit lang nga sa pila, nauna tayo, di ba? Ay, kailangan nauna ako dito. Dapat sila yung sa huli. Ba't naman ako mahuli? Ako yung huling i-serve, di ba? Dapat ako mauna. Do nothing out of selfish ambition, sabi ng Philippians 2:3. Each of you should look not only to your own interest but also to the interest of others. Verse 5, your attitude should be the same as of Jesus Christ. Grabe no, sinabi to ni Paul, so kailangan gawin yan. Sinabi yan sa scripture eh, your attitude should be like ano. Pero syempre, we cannot do it on our own strength. It's all by God's grace and power. Kaya kailangan natin mag-surrender talaga. Surrender na talaga kay guys. Lord. Kahit nga yung simple bagay na tinuturo ka ni God na to be a teachable person, mahirap din guys kasi ego ang nangunguna dun. Ako may times nga nasabihan ako tapos nag-iba yung yung feeling ko kasi sa sinabi niya. Pero sinasabi ni Lord doon ka sa area na kailangan i-improve. You need to take yung mga criticism na Saka we cannot please the people, we cannot please everyone. Ang kailangan lang nating i-please is si Lord. So, people will not like us all the time kahit gaano ka kabait. Diba? Ako nakaranas ako ng ganyan. Hindi lahat magugustuhan ka. And you don't need to be pressured para magbaguhin yung mag-a-adjust ka para maka-adapt. Hindi. Kailangan nun si Lord lang yung Pag may mga nag-criticize sa inyo guys, huwag niyo isipin yung tao na yun. Isipin mo na lang, yung tao na yun is
sometimes God use person around us to teach us. Kasi sila naman yung mirror natin sa surrounding natin, kung sino talaga tayo. Hindi tayo makaka-dictate kung sino tayo. Sasabihin mo na, oy, kan ako, gamer ako, pero hindi nakita ng ibang tao yun. Oo. Dapat yung tao sa area natin. Sila ang magsasabi. "Ay, ba't hindi ka, hindi ka gamer, Marco? Ba't masungit ka?" Paano yun? Saka as we walk talaga sa ating relationship kay Lord, di ba nga we are now walking in the light. So we were once in the darkness and now we are now walking in the light. Mentras na lumalakad ka sa liwanag, lahat ng marumi, nakikita ba pag naglilinis tayo ng bahay, kailangan mo ng ilaw para makita mo yung mga dumi. So ganun din tayo, habang lumalakad ka kay Lord, you are now in the light. Nare-reveal yung mga dumi mo, yung mga mo, di ba? Yung mga kabahuan natin, mga karumihan natin. So doon, Yun lang, guys. oo, doon na Doon kayo mag-improve. doon tayo mag-grow at si Lord lilinisin ngayon, di ba? Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Fix your eyes on Jesus. Kasi pag you focus on person na nag-criticize sa inyo, guys, madi-disappoint kayo. Ma-disheartened lang kayo. Pero if Ako sensitive din ako if pag you may sinabi think sa akin. na that way na yung ito sinabi to ng tao kasi sometimes yun yung yung wisdom na binigay ni Lord na sometimes person, people, Lord, God also use person to use that. Na yan yung kailangan natin i-improve sa area niya. So, ayan. So, that's it. To wrap up, so, guys, kung meron kayong mga, pwede kayong mag-message sa akin, ha. Kung meron po kayong mga questions or meron pong prayer request dyan, feel free to message me. Ito po yung page ko, She Speaks for Jesus. So, ayan. Sana po, thank you sa inyo lahat mga nag-join. So, sana po naging naka-encourage itong aming, discussion for today. So, ala ko ibang prayer kundi lahat po ng kayo is magkaroon ng relationship kay Jesus Christ. Kasi yun lang po talaga ang natin talaga. The best decision that you will ever make is to receive Christ in your life. Hindi magiging madali, pero it's worth it po. Ang magkaroon ng relationship kay Lord. Kumpara dito sa mga bagay sa mundo na temporary, ito lang po yung everlasting. Ito lang po yung talagang mapanghahawakan natin. O, love, ikaw naman, last, bago tayo mag-end ng live, last message. Wala lang guys, so to summarize, Or insight. i-reflect po natin yung gospel. Sino po yung gospel? Si Jesus. The good news. And then we need to be transformed in the likeness of Jesus. Ano yung mga natin? Ano yung makikita natin kay Jesus? He's patient, He's love, Compassionate, forgiving. Dapat makita Yan pa isa. makita yan guys. Oo. No? So at the end Hirap of tayo this magpatawad year, pero so si dapat Lord continuous pa rin nagpapatawad. tayo na i-reflect natin yung gospel, which is Jesus, sa buhay natin. So, yun. Salamat po sa lahat. See you next year po. Merry Christmas ulit and Happy New Year. God bless Feliz everyone. Pascua, Prospero Año Nuevo. Feliz Navidad. Yeah. Okay, Yes, God guys. bless everyone. God loves God bless. you. God loves you. Bye. Hey!